Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Yanaan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng naghahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. On air as in online. Sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsu. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM. Kakampi sa partido. 91.9 FM sa syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga tunga Barilaga po sa Sendo Aldaw na ginarahihato dyan mo sa Sendo ang mga baretang amay sa Sendo pong maantabayan ng sarabay sa mga DWEB-FM Kamsur. Sa Partido 99.3 KM Kampi Partido. Asin sa Naga City 91.9 BBS-FM DWLB. Natabayan naman kita via FB Live sa pangarampukang Bilog na Puwersa kang Kakampi Network News. Alis sa studio kang Kakampi Kamsur sa Naga City kay barang ko si Ken Palma sa Lalo Digital. Ako po si Jun Bernas. Bahatod ka mga bareta. Ngunyan! Ang Kakampi Network News. Mga bareta, sa Lado Nasyonal, inako na ni Senate President Francis Gis Escudero na siyang promotor at sinagkaulay sa mga kapwa senador tanganing baribayan sa pwesto si dating Senate President Juan Miguel Zubiri. Daw na nga ni Asindema ni pinaluwas sa plenaryo bagi sa publiko ang resolusyon na nagpatalsik kay Zubiri. Inako ni Escudero na siya ang edot na nagperma digdi. Edot ka rin sinabi ni Zubiri, nakalagtalikod na Mayo 15, sana niya naaraman na may mga senador na naghihiro tangan di siya mapatalsik sa pwesto. Pero sinabi ni Escudero na lain niya aram kung isay ang nagsabi kay Zubiri. Kan Birkunes ulita kang Webes na naman subot nagpo na mag-urulay ang mga pag-iribang senador. Mientras tanto, kinumpirma ni Escudero na 15 senador ang nagperma sa resolusyon dapit sa pag-iribay kandidato. Paliwanag ni Escudero, dahil na kayo pang ipahiling ang resolusyon ulit na nangyari naman ang pag-iribay kang Senate President sa pagiling gentlemanly conduct. Marati man subot na matulinong asin bakong maribok ang pag-iribay kan liderato kan Senado kabaliktaran sa nakalis na pangyari sa House of Representatives na parating may kariribukan asin man diringkilan. Sa katagod na bareta mga tugang, sa irisay ang mga senador na nagpatalsik kay Zubiri asin nagpabor nagadi siya ribayan ni Senate President Gis Escudero. Kabari sa mga nagbotong pabor na mapatalsik si Zubiri, sinda senador Adam Peter Cayetano, Mia Cayetano, Bato de la Rosa, Gis Escudero, Jingo Estrada, Bungo Lito Lapid, Amy Marcos, Bong Revilla, Francis Tolentino, Rafi Tulfo, Robin Palilla, Grace Po, Cynthia Villar, asin man Mark Villar. Mientras tanto, mantinido man subot sa lado ni Zubiri ang mga senador na sila Sally Angara, Nancy Binay, Jim Ercito, Sherwin Gatchalian, Loren Ligarda, asin Joel Villanueva na para-parehong nagdelibeter sa mga pinapamayuhan nindang komite. Mientras tanto, nag-abstain man sinda Senador Risa Ontiveros, asin Coco Pimentel, na parehas mantinido bilang mga miyembro kan minority. Sa katagod pa manggaralan na bareta, inako man ni Senador Ronald Bato de la Rosa bago nangyari ang pwersa na pag-riribay sa liderato kan Senado. Natutuo ang nairot na mga huring-huring na papatalsikon si Zubiri. Un pagkalagtarigod na 2023, may mga nagapod na sinagkaulay na sumos sa iya na magbali sa piglutong kodita alagad gabos niya pig sa yumahan. Mientras tanto, pigeras paman di Bato ang rason kang paghibi niya kalagtarikod na daw sa sesyon. Sigun saya, napaibi siya. Kansaluduan siya ni Zubiri
asin na labi-labing kasubkan ang sayang namatayan. Naipromesa niya masubot kay Zubiri na kukumbinsiron niya ang duwang kapwa senador na sina Francis Tolentino pati namang Christopher Bungo na dahil siya pabayaan. Pasado na sa ikatulang sinuhuling pagbasa duman sa Kamara de Representantes ang House Bill 10284 o ang propostong ma-regulate sa paluwagan system sa Pilipinas sa sarong popular na paagi sa pagtitipon ng kwarta ka mga Pilipino. 231 mga kongresista nagbotong pabor, asin tulo nagkontra sa propesto na katuyang gibon formal, asin pakusugon ang proteksyon, asin pakilabang ka mga namanwaan na nagbabali sa mga paluwagan system. Isugumang kang propesto ang pagpinog ng Community Paluwagan Administration na sarong independent agency sa raram kan Department of Trade and Industry na yuan matutok sa operasyon kan paluwagan. Hindi man ang malatag ng mga patakaran sa pagbukna sa pagpaparehistro ka mga paluwagan. Nakaparaman pa sa propesto ang pagkakaigwa ng insurance para sa mga miyembro kan paluwagan system. Alas 5:12 ang oras gunyan. Piglinon ni dating Executive Secretary Salvador Villaldia na mayong anuman na gentleman's agreement na lilaog ang Administrasyon Duterte sa China paparapit sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Sa pagkatindid ni Villaldia sa pagdagog ang House Committee on National Defense and Security as in Special Committee on West Philippine Sea, bigabuyag kanin na mayong nawalong beses nagkaigwa ng official meeting si dating Presidente Rodrigo Duterte kan 2016 sa kan 2019. Alagad mayong nangyaring kasunduan sa pagkutanan ni Chinese President Xi Jinping na makompromiso sa teritoryo ng Pilipinas basado sa datos kan Department of Foreign Affairs. 5 beses pa nagpasiring sa China si Duterte. Sa pagkakagramdum pa ng Villaldia, nagkaigwa subot ng commitment kay ito si dating Defense Secretary Voltaire Gasmin, i-Chinese Ambassador to the Philippines, makiking kan 2013 sa panahon kang Aquino Administration na dahil isa sinarom sa repair ang PRP Sierra Madre kundi madara sa naman ng pagkakana sinibapang supply sa mga soldados na nakalistino naman. Pigilo pa ni Villaldia na bilang sarong abogado, aram ni dating Presidente Duterte ang mga isyong legal dapit sa pagpinog ng kasunduan. Taon 2021 sana at magdesisyon ng gobyerno na magproduksyon ng repair sa PRP Sierra Madre hulita kay puwan na ining gibuhon alagad sa partikular na pinipwestuhan sa laban ka mga soldados. Kay manan ni Villaldia na nagatinder sa pagdangog si dating Defense Secretary Delfin Lorenzana na kinumpirmar saro sa mga tripo ni Duterte Xi Jinping nasambit kan Chinese President na day kayang resolbiran ang dringkilan sa saindang panahon. Oras ko niya matugang alas 5:14 ng pag-aga. Nagkudisin ng hirop protesta ang Transport Group sa Kamara kasugma pinansimana matapos ang deadline para sa konsolidasyon sa NARM PUV Modernization Program kanagtalikod na Abril 30. Nadakol ng mga jeepney drivers pati naman operators na dahil nag-apply para sa franchise consolidation na requirements sa PUBMP ang dahil nakapagbiyahe sa senang rota sa pagsikad kan bayo sa katakutan na sila magkadaragop. Mapapatawa ring 50,000 pesos na multa asin pag-impound sa ilang mga units in kaso magkadaragop. Kinukonsider naman kan Land Transportation Franchising Regulatory Board LTFRB ang unit na day party kan transport cooperative na kolorum na o illegal. Sigun sa Batasan Police Station sa luwas kan Batasan Pambansa kung sa concerning session ang House of Representatives, haros 300 na individual halis sa transport group na Manibela, asin Piston Labor Group na Kilusang Bayo Uno, asin Youth Activist Group na Lakbayan ang nagisumaro sa sinambit ng hero protesta. Nagbugtakba ng mga pulis ng barikada sa South Gate kan Batasan Pambansa Complex alagad tinugutan ang mga relista na magtilipon sa kataig na tinampo. Inurutinda sa mga kongresista tugutan sila magbalik sa sainang hanap buhay sa ibungkan daypay paiging parte sa franchise consolidation asin man sa PUBMP. Mientras tanto, biglang sarman kang Committee on Transportation kang Kamara ang pagdangog mapalapit sa PUBMP tanganing madiskutir ang mga isyu sa programa.
Aprobado na maduma sa Kamara de Representantes ang propuesto na maamyendar sa Rice Tarification Law na may katuyan siguruhon ang supply kang bagas sa abot kayang presyo. Nagpabor sa pagpasar kang House Bill 10381 ang 231 kongresista, mientras tantong tuluman ang nagkontradigri. Asin saro ang nag-abstain. Saro sa mga mayor na probisyon kang propuesto ang pagtatuuning poder ginaray sa National Food Authority na magpagpabaka ng bagas sa publiko sa panahon kan food security emergency na idideklara na National Price Coordinating Council o Local Price Coordinating Council. Ang emergency pwedeng ideklara kung iguang kakulangan ning supply kang bagas o kung iguang paragos na paglangkaw o extraordinaryong paglangkaw sa presyo kang bagas. Kabali man sa propuesto ang pangaipo na magrehistro ang gabos na mga grain warehouse sa Pilipinas na pwedeng inspeksyonon tagali masiguro na nagsusunod na mga ini sa patakaran takaling masyerto ang kalidad asin supply kang bagas. Sa rarom kang propuesto, ibubugtak ang Rice Industry Development Program Management Office na yung manabasi RIP sa implementasyon ka mga rice program. Ibubugtak ini sa rarom kang Department of Agriculture. Kakampi Network News. Kakampi Network News. 17 makalampas ang oras na 5 ng pag-aaga. Bareta haligod na sa luwas, tinampo sa palibot Canaga City Police Office, malinig na sa mga illegal parking matapos matuyawan kan netizens. Bareta yan haliki Maiko Garcia. Maiko. Maliwanag na tinampo sa palibot Canaga City Police Office matapos na sunodon ni Police Colonel Erwin Rebellion ang agrangay ka mga netizens na kesyo may sugon ang pulis sa mga pa-one-time big-time alagad sa luwas kang ipaturad dako lang naka-illegal parking. Parang duma ng sinabi ni City Director, "Give me 1 week," na nagresulta kang paglinig sa gilid kang tinampo konsiring na ipautob si sa iyang promesa. Inako kang pamayo kang pulisya sa Naga na mas maray talaga na igwanin nagkikritiko maski nagtatago ang identity huli sa takot. Pero kung sa karahayan sa imahen kan PNP, asin man sa pamahalaan sa iya daang susunodon. Un pakasugma lalo na sa rush hour, mayo ng nakaparadang bikulo, motorsiklo, ultimo tri-mobile station, dyan sa may dating Advent, marayo naman. Sa payagman, kad tagapagtaram na si Police Lieutenant Colonel Chester Pomar, igwanang nakabantay na PNP personnel. Tutugutan pa man magpundo temporaryo ang mga auto basta susunodon ang 5-minute rule managod sa loading and unloading o kaya kaskasan ng transaksyon. Si mga establishmento sa tungod kang General Luna Extension, day naman nagtaon ng reaksyon managod digdi. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Banwa din pasagaw Camarinesur, Mantiridong Salbado sa ASF. Bareta haliki Mike Gravito. Mike. Ang kaugmahan asin pagpapasalamat kan lokal na gobyerno kan Banwaanin Pasakaw Camarinesur sa pamamayo ni Alkalde George Bengua sa paagi kang Municipal Agriculture Office sa paagi ni Mr. Hilario Romero, Municipal Agriculturist, matapos na liwat bistohon kag Department of Agriculture na librido sa African Swine Fever o ASF ang Banwaanin Pasakaw Camarinesur kan uminaging Mayo 8 sa Good 9 kana magkaigwa ni laboratory test results o laboratory test sa siyam na mga barangay sa Banwaan kan Pasakaw aron kan barangay kan Bahay, Balogo, Karanan, Itulan, Kuko, Makad, Kitang, Udikon, asinman barangay Santa Rosa del Norte kung saan pinagkuanan ng blood sample kang Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory 5 ang nasa 458 na populasyon ng mga ka-organ o inaabot sa 1,848 na pidaso ng mga orig na pinagkuanan ng dugo asin ipigpa sa irarom sa ASF laboratory test kan nasambit ng ahensya. Mayo o nagnegatibo sa ASF virus ang nasambit ng mga ka-organ kung kaya nagpaluwas ng sertifikasyon ang Department of Agriculture Region 5 na ang Banwaan kan Pasakaw na mantinido mayo asinda epektado kang helang kang ASF o ang African Swine Fever. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo.
Dahil talagang sunod gamito na ang tatara mo na kaurigan, baka magluwas kauragan. Mga tama na rin laurig. Oras ko niya matugang alas 5:21. Kakampi Network News. Soltero arestado huli sa kasong panlulupig sa Banawaan, Campili, Camarines Sur. Pareta haliki Junel Cuba. Junel. Sa kalapos na niya daan bagsakan sa mga soltero matapos na siya maaresto na kan propatan tracker team kan Dapili Municipal Police Station da kanda ini anda pada ko pa huli manda na kaso na panda lulubos anda suspect sa informasyon alas 10 media di dapat kaagad din na kumakasusma dyan sa Old San Roque Pili Camarines Sur kan na tracker team ba Ministro ang suspect na si alias Francis 19 anyos sa soltero kana labaw lipanan na Camarines Sur nasambit ng suspect may mandamihan sa aresto napig paluwas ni Honorable Judge Maria Lucy Perez Plasio and Presiding Judge kan RTC Branch 8 Family Court kan sa Banwan kan Pili Camarines Sur 2 counts of statutory rape ang tinatatulang kanakambit ng suspect kung siya minor de edad na sa diring tao kani ang pinagsasabing pinaglugusan na suspetsado ang suspect big dokumento kan mga autoridad ang pagdako sa iyan sa pagitan na daradara nga body camera kan mga miyembros kan PNP siya ang big pag-erarom tulog sa medical examination sa RHU sa Banawaan kan pilit ng animan na aramon na asin ipailing na mayo nin anuman na pangkukulog na nangyari sa pag-aresto sa iya nakakulong na ngunyan ang suspect sa ibaturakan na pulisya mayo nin natyansa na pigre-recommendar ang korte para sa iyang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Junel Cuba, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya matugang alas 5:23 din pag-aaga. Nagkantabi sa tuya si Cyril Salazar. Good morning. Kilo S. Rivera Sarosi Jr. sa Kabaligan. Good morning. Maxima Oliver, marinaga po sa imo. Uy, si dati kong kaibalan sa dating estasyon, Joe Abinido, good morning. Nakantabi dyan sa may Pantigan, Laguna. Pati naman si Gina, nakantabi dyan sa Tiran, Iran. Na nagbumundo sa gadan kang presidente kan sinambit ng nasyon duman sa Middle East. Balik kita sa mga balita ngunyan. Balita pa sa Senado Nasyonal, nagtutubod si Senate Majority Leader Francis Tolentino na day maging rubber stamp ang Senado sa rarom ka bagong lidrato ni Senate President Chis Escudero. Sigun kay Tolentino, day man niya maipupuli sa paging unay masubot mahulog sa paging rubber stamp ang Senado hulita kung maaraman na may nainot na sinabi si Escudero na ipapapundo niya ang roadshow kan mga pagdangog sa pag-abyenda sa economic provisions para sa charter change. Matanda sinabi ni Escudero, didiskuteron niya ang charter bill o Chacha Bill sa mga biyembro kan Senado alagad na mababago ang sa imposisyon na pagkontra sa propuesto sa ibong pagtulod digdi kang Kamara de Representantes. Nilamandong pa man ni Tolentino na kung siring ang posisyon kan Senate President ay maapod na sunod-sunudan ang Senado. Dagdag pa ni Tolentino, maging cordial ang relasyon kan Senado sa Malacanang bilang sinda pantay asinsuway na sanga kan gobyerno. Mientras tanto sa Emundelado, siniguro man ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang sayang suporta sa bagong Senate President na si Senador Chis Escudero. Sigun kay Presidente Marcos, ang legislative record ni Escudero asilan sayang commitment sa public service patunay na sa siyang dedicated leader. Inumamang ka Presidente si Senador Mig Subiri sa sayang liderato sa Senado. Kumpiyansa man si Presidente Marcos sa liderato ni Escudero, ipaparagos kini ang pagkatuloy prioridad sa mga transformative na mga lita ka ni makamtan ang mga pigmamabot na pagbabago para sa nasyon sa rarong kang bagong Pilipinas. Matandaan naghilig sa pwesto si Subiri bilang Senate President kung saan siya pigribayan ni Escudero. Mientras tanto, abinado man si Senador Juan Miguel Subiri. Maraot ang sayang buot, kumakulog ang sayang buot, kasunod kan sayang paglilibiter bilang Senate President.
Sumerkat na sa 9.5 billion pesos ang kantidad kan danyos na pigwalat kang El Nino phenomenon sa agrikultura. Sigun sa Department of Agriculture, ang tanuman ng paroy ay may pinakadakulang danyos kan tag-alang na sumerkat sa 4.6 billion pesos. Mga pananom na mais, ang danyos 3.1 billion pesos, as iba pang danyos sa mga high-value crops, arog kang repolyo, carrots, siriban, mga atamaran ng sira, asin mga manukan. Sumerkat naman sa 175,000 ang mga paruma. Ang naapiktaran, ang hanap buhay sa pagkatanom huli sa kawaran uran darakang El Nino mentras nasa 164,000 na hektare ng panadom ang naraot. Nagalauman si DA spokesperson Arnel de Vega na dahi na mananalagan pa ang epektong darakang El Nino sa mga parauma huli sa paraog na panahon kan tag-uran sa Pilipinas o ang La Nina. Alas 5:27 ang oras kunya sa Pilipinas. Kinumpirmar kan Department of Health na nakakapag-restro pa si daning medyo pagrangkaw kan mga kaso kang COVID-19 sa nasyon alaga siguro na mayo na dapat na ikahandal digdi ang publiko. Di siguro kan DOH ang gabos na riyon sa Pilipinas mantinido manggiraray nasa Lures asin bayo pa man scientific basis para magpautubling travel restriction sa rin nasyon o sa paglangkaw kan kaso kang COVID-19. Sa datos na piniluwas kan DOH napagraman na sagot kan bayo 12 nasa 11% sara o 119 halos sa 1,117 dedicated COVID-19 ICU beds ang okupado. Mientras tantong 13% sa 1,238 kang 9,571 dedicated COVID-19 non-ICU beds ang ginagamit. Ang mga severe asing critical COVID-19 cases man naka-admit sa marbaybang ospital nasa 116 sana. Pasado man sa mga report ka mga ospital sa DOH Data Collect Application. Sigun pa sa Department of Health, pun Mayo 7 sulong 13, nasa 877 new COVID-19 cases ang nai-report o may average na 125 na kaso kada adlaw. Igino pa man kang ahensya, daw na nga ni igwang na obserbahan na medyo paglangkaw ka mga kaso karakalis na mga adlaw, inisalit sa naman o mas hababa kumpara sa mga naobserbaran na paglangkaw kan mga panahon. Mientras tanto, sa iba pang details kay mga baretan dato kunyan sa lado national, binistok ang UK-based think tank Oxford Economics ang siyam na syudad sa Pilipinas na kabali sa largest urban economy sa enterong kinaban. Sa Oxford Economic Global Cities Index, nagdeterminar sa 1,000 largest cities sa enterong kinaban, Manila ang pinakadakulang syudad sa Pilipinas, aragad na inikonsideradong major player sa global scale. Pigreportaman kang Oxford Economics Report na naimang pigdeterminaran kung ang Manila minarepresentar sana sa capital city o kabali sa enterong metropolitan area sa National Capital Region. Naimang kabali sa report ang iba pang syudad sa NCR apwera sa Manila. Ibinasik ang Oxford Economics ang ranggo sa 5 kategorya: ekonomiya, human capital, kalidad kang pagbuhay, kapalibutan, asin man governance. Mientras tanto, kabali sa 1,000 urban economies o economies sa enterong Pilipinas, nagpwesto ang Manila sa ika-256 na masarangkaw sa global average score na warangani na kabali sa top performing cities. Kabali man sa iba pang mga syudad na naglaog sa global rankings ang Cebu City, ika-436 na pwesto. Cagayan de Oro City, 487. Davao City, ika-500 na pwesto. Angeles City, ika-502. Bacolod City, ika-538. Dagupan, ika-604. Zamboanga, ika-695. Asin General Santos City, ika-723. Sa 2024 Global Cities Index, nangilutan sa listahan ang New York, sinusundan kan London, asin kang San Jose, Tokyo, asin man Paris. Pigahanap ko sinaga na. Baka bago ng pangaran, nakangana na. Oras ko niya mga tugang, alas 5:30 ng pag-aga. Papanagos po mga bareta sa Kakampi Network News. Kunyang pungal daw na Biyerkules na 22 Kambuno na Mayo taon 2023. Oy, kaugmaan na sa aga. 23.
Mga darakulang mga performer ang manadalan libre dyan sa Kaugma Festival na mapon po sa aga sa Capitol Complex sa Banwaan Pili, Camarines Sur. At yan ang update dapit sa mga preparasyon. Ibabarita niya to didi sa Kakampi Network News. Naantabayaran kita sa 99.9 WEB-FM Kamsur, dyan po sa Ringgonada area, marinaga sa mga taga-Iriga City, dyan sa mga taga-Banwaan Candabwa, mga taga-Bui, pati mga taga-Bato, mga taga-Baaw. Siniba pa lugar dyan sa Ringgonada area. Siriban sa mga parantaban niya to sa 99.3 sa KM Kakampi Partido, dyan sa Lagnoy. Good morning! Sa Tigaon, San Jose, Goa. Asin sa kuduman sa Banwaan kang Karabuan, Camarines Sur, sa iba pa mga kostalis na munisipyo kan Partido area. And siyempre sa mga nag-aantabay sa to, live sa Naga City, sa Paikan 91.9 BBS FM. At yan, mabalik kami para ipanago sa mga bareta sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sa idang air traffic management system, sigun kika spokesman Eric Apurino, mantiridong accessible ang sa idang navigation and surveillance air traffic management system. Aragi issue sa naman, iyo talaga ang pag-upgrade kang software sa sinambit ng computer glitch. Lampas 50 international as in domestic flights ang dapitran. Pero ang airlines man, arag kansilar ka sa ng flights para tawandalan ang sa idang recovery flights. Mientras tanto, kinumpirmarkan na Commission on Elections na nakalusot na sa gilibong Hardware Acceptance Test o HAT ang binding automated counting machines ka Miro Systems. Gilibo ang proseso sa ilang warehouse sa Santa Rosa, Laguna. Ang diagnostic test result nagpapahiling. Gabos na makina asin mga piyesa, arigladong nagagana, maging ang sensor, touchscreen, scanner, printer, camera, USB ports, LED external keypad, asin iba pa. Ang iba pa makina pigilauman may sunod naman kan Miro Systems. Bilang automated electronic election systems provider para sa 2025 national and local elections, kaya po nilang masiguro ang accuracy ka mga kagamitan bago iturn over sa Commission on Election. Sa iba pa mga baretang kunyan sa lado nasyonal, sarong piloto asin sarong pasayro na day pa pinagaranan kan mga otoridad ang pareho na irido kang buminagsak ang sayang piglunadan na 4-seater Cessna 172 plane na may body number RPC 6923 sa San Fernando City, La Union, kasubang pag-aaga. Sigun sa Philippine Coast Guard, alas 9 rin pag-aaga kang mangyari ang light plane crash sa katubigan na parte kan barangay Kanaway, San Fernando City. Nagluwas na naglargang eroplano sa San Fernando Airport, San Fernando City, perang minutos na bago ang nangyaring aksidente. Tulos man nag-deploy ang Coast Guard District Northwestern Luzon ng Coast Guard Medical asin Special Operations Unit tanganing magresponde sa insidente. Kan maabot ang lugar, tulos nagtoning first aid at medical team kang Philippine Coast Guard kay baran ng San Fernando City Disaster Risk Reduction and Management Office sa duwang biktima na tulos na dinara sa Lorna Medical Center. Inapunan man ang Marine Environmental Protection Unit sa lugar, tanganing maglatag ng duwang 25 metrong oil spill booms. Tanganing mapungulan ang posibilidad na oil spill sa lugar gikan sa eroplano. Nagukurisar naman ng investigasyon ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa kausa kang pagbulusok kan sinampit ng eroplano. Pigbulgar ni Bamban Tarlac City Mayor Alice Go ang sayang naging pagbuhay kan sayang kan siya akipa bilang sarong love child kung sain ang lugad na dinara subot kani ang rason kaya dahil siya nakasimpag din tultol sa mga pagdangog kan Senado dahil pranaroy. Sa sayang pahayag, ipinaluwas naghagaling nagtawad si Go sa mga politiko subot na nariribungan sa saya maging ang simbag sa nakalis na Senate hearing. Katakod ka ni Pigbulgar kang alkalde, ang dapit sa sayang mga magurang, partikular kan sayang ina na pigwalat subot siya kan siya aki pasara. Sigun pa sa alkalde, traumatic subot para sa iya. Ang naging mga hapot kan Senado, dapit sa sayang pagkatao. Katuyan sa namang niya kadto, may pagmalaki kan sayang ama
dawa aki pa sa luwas kang matrimonya. Ibinay kang alkalde na gusto niya masubot na mahiling asin bakaulay ang tunay na ina na nag-abandonar sa saya. Matanda nabukasan ang pagdudula dapit sa identification ni Go matapos imbestigaran sa Senado ang subot pagkakaimpulto niya sa sinakyadang sarong Philippine Offshore Gaming Operators sa Indang probinsya. Mientras tanto, pinigiran ng alkalde ang pagkakasangkot niya digdi asin na ang sayang kulugbot na siya akusaran spy kan China. Malinaw na may kapabayaan o negligence ang Department of Environment and Natural Resources kaya nakarusot na makapagpatindog ni mga resort sa Chocolate Hills. Arog kan Captain's Peak, sabi kan Deputy Majority Leader na si Erwin Tulfo. Sa pagdagog kang House Committee on Natural Resources dapit sa kontrobersyal na resort sa Chocolate Hills, ipinahayag ni Tulfo na ang lugar deklarado bilang National Heritage Site as in Geological Park ng United Nations Education, Science and Cultural Organization o UNESCO kaya dahil dapat tugutan ang pagbugtak ng resort. Sa rarong Proclamation number 1037 para ang pagkatuli dating Presidente Fidel Ramos, ang Chocolate Hills idineklara bilang Natural Monument. Alagad na amin na rin ang Proclamation number 333 na nagbabawal sana na magkaiguan ng istruktura sa loob ng 20 metros na baseline kan Chocolate Hills. Ang lugar kung saan yaon ang Captain's Peak na konsideradong inalienable and disposable land basado man sa deklarasyon kang gobyerno kan 1920 kaya pwede ining ipabakal sa pribadong individual. Tinawando ni Tulfo na dapat mas hiniling kan DNR ang pagiging national heritage kan lugar. Alagad sa pahayag ba ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel kung saan napasala ang DNR as dapat na itama tanganing mayo ng magbrutwaan pa na ibang mga istruktura sa sinambit ng lugar. Alas 5:46 ang oras niya tungo niyan. Kakampi Network News. Balikan tamo na ang iba pang report hali sa luwas. Municipal most wanted person sa San Fernando, Camarines Sur may kasong may koneksyon sa illegal na droga, arestado. Balita hali kay Mike Grabito. Mike. Nagapihap ng unyanin malipot matagas na rehas sa karsel kada San Fernando Municipal Police Station. Ada sarog 21 anyos na soltero na konsiderado rank number 6 municipal most wanted person sa Banoan kan San Fernando, Camarines Sur. Ini matapos na paluwasan ng mandamiento de arresto kan asin dagos naman maramalan kan mga autoridad. Sa report gikan sa PNP San Fernando, pasado alas 7 din aga kasudma duman sa Zona 2 Barangay Tambo, Pamplona, Camarines Sur kana takmaon kan tracker team kana San Fernando Municipal Police Station na persona kan pinagapod na si Eugene, 21 anyos, residente kana Zone 5 Barangay Pamukid, San Fernando, Camarines Sur. Si Eugene ang naatubang sa paglapas kaga Section 5 and 11 Article 2 kang Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2000 yan sa syudad Dinaga asinigwa ni na piyansa na ipinaga tutugot anwes kantidad 200,000 pesos para sa saiyang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Mientras tanto, grupo ng mga negosyante naghagad ng kadagdagan na pedestrian lane sa kalabaan kan Magsaysay Avenue. Balita hali kay Mike Garcia. Nagpadara ding letter of request ang magkakapirang business owners kan Magsaysay Avenue, Syudad Canaga sa Sangguniang Panglungsod. Sa ginibong regular session kang SP Naga, nakabugtak sa special order business ang kaurutan ka mga negosyante, huli naman sa kapakanan ka mga customers na mabalyo sa tinampo. Lalo na ngunyan na inabisuhan na ang publiko na maistrikto na ang mga law enforcers pagabot sa jaywalking ordinance. Mayoriya ka mga konsehal uyon sa request, alaga ng kain ng gibuhon o kaunggibon kang LGU iyong pakiulayan ang DPWH. Igo naman report sa nakabot sa sanggunian na magkakapira ng mga nasakbitan o nabudak sa ang tinampo kaya sa Kalaban kang Magsaysay. Klasifikadong national highway kung kaya
Ano man ang modification sa nasabit na tinampo, yaon sa restriction kan DPWH. Inirefer naman tulos sa komitiba kan Peace and Order and Public Safety ang nasabit na korutan tanganing pag-adalan ko ano pang dugang nalakdang apwer sa pag-refer sa nasabit na ahensya ng gobyerno. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:49 ang oras ngunyan. Pinatanidan ni House Committee on Dangerous Drugs Chairman asin Surigao del Norte Congressman Ace Barbers, si dating Presidential Economic Advisor asin negosyanteng si Michael Yang na ipapaaresto. Sabi ni Barbers, ini kunday mamutwa sa pagdangog ngunyan daw dapit sa 3.6 billion pesos na kantidad ng droga na nakumpiskar sa sarong bodega sa Mexico, Pampanga kalagtarikod na 2023. Sabi ni Barbers, ang imbitasyon kiyang itinulod mismo ni Congressman Dan Fernandez asin Congressman Caraps Paduano matapos maglawas sa committee hearing ng Empire 999, kumpanyang pag-urugaring kang warehouse kung saan na-discovery ang illegal na droga asin pagsasaliri kan silambit ng Chinese National. Saro digdi si Lincoln Ong na nagserbing interpreter ni Yang sa mga investigasyong kang Parmali Scandal kaito. Kumpiyansa si House Majority Leader Manix Daripi na mapapusog ang kooperasyon kan duwang sanga kang Kongreso sa legislative process ngunya na ilir na bilang bagong Senate President si Senador Chis Escudero. Sigong Kidalipi, iginauman niyang mga kalinya ang Senado asing Kamara, partikularmente sa mga prioridad kan Legislative Executive Development Advisory Council o LIDAC. Importante ang liderato ni Escudero sa pagdiskutir sa mga propestong liabi sa pag-alsenso ka nasyon. Kumpiyansa pa si Daripi na magkakaiwan ng produktibong kolaborasyon sa Senado matapos mailihir si Senador Francis Tolentino bilang Majority Leader. Mientras tanto, nagutubod man si Congressman Raul Manuel kang Kabataan Party List na ang katuyang kang pag-iribay kan liderato Senado iyang tanganing gibon masalit ang lugar sa kakampi ka mga Duterte na magmaniobra sa laog kan Senado. Nagalauman ang Administrasyon Marcos na mailusot ang tiyatya sa Senado bilang ini ang nagserbing ulang sa pagbabago kang konstitusyon sa mga nakaliis na panahon. Ilangat man kanis Escudero, inanyugon ang mga pangapudan asin dagos ng ibasura ang constitutional reform pati naman ang mandatory ROTC. Igbuyag-yagmang ni Commission on Election Chairman George Irwin Garcia na yaon sa 400,000 o 400,000 na beses pigapurbaran na ihak asin imanipular ang sadang website kam bulan Abril sa ginibong end-to-end demonstration ka mga automated counting machines na gamito sa May 2025 national and local election. Sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas headquarters sa Makati City, sinabi ni Garcia na mas nakulpang nangyaring urbar na hacking incident sa sadang website kan Disyembre na subrikat sa 2 o 3 milyon. Kang iparawas man subot nindaan sa ilang Precinct Finder kan taon 2022 kung saan manunuparan ang listahan kan lampas 65 milyon na butanteng Pilipino na kapag restro sinda ning 35 million hacking attempts. Aminado si Garcia na nahandal sinda sa nagdadakol na hacking attempts. Ulit naman tinido mangyari ang posibilidad na sarong aldaw magtrayumpo ang mga hackers sa saindang maindatang plano. Mientras tanto, kinumpirmar kang COMELEC na nakalusot na sa ginibong hardware acceptance test kan nagtarigod na Mayo 20 sa rong bodega sa Santa Rosa, Laguna ang 20 units kang ACMs na natapig deliver kang automated election system provider na Miro system para sa May 2025 national as in local election. Kakampi Network News. Kakampi Network News. 7 minutos lang ang test magabot ang oras na alas 6 din pag-aga. Sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol dyan sa Radyo National. Gadan ang sarong grade 5 na estudyante mentras nagsapong maning pakirido ang tulo kaling kaklase matapos buminagsak. Ang takop na sa indang tinutukawan sa laog kang Sinaliw
Malaki Elementary School sa Barangay Sinaliw, Malaki, Alfonso, Cavite. Anas mga estudyante, ang apat na biktima na idinalagan sa Poblete Hospital alagad idineklarang dead on arrival si alias Crisel, 12 anyos. Sigun sa report, sabay sumot nagkarakan ng panguntuan ang mga estudyante bandang alas 12:30 ng paghapon sa laog kansay ng eskwelahan kang biglang nagbigay asin buminagsak ang takop kan sa Poso Negro. Rason tanganing magkahurulog ang mga ini asin magbulusok sa ilarom. Marikas pa nagresponde ang mga empleyado kang Alfonso Rescue Team asin inilagan sa ospital ang mga biktima alagad dagadan ang saro na nagsapo ng grabing tama. Nakikipagkunan naman ang pulisya sa eskwelahan dapit sa nasambit ng insidente katakod kang ginigimong investigasyon. Nagpapatalid si dating Senador Pamphilo P. Lacson na pwede makulong asin pamultaon ang isayman na mangi-snab asin day maresibi kan National ID System o National ID bilang prueba sa pagbibistuhan kan sarong tao. Sigun kay Lacson, na mayor na may padrino kang Republic Act number 11055 o ang Philippine Identification System Act, pwedeng pamultahon ng kabagang bilyon pesos ang sarong establishmento kundi ako ng National ID bilang prueba kang identification. Abuton man sa anom sagod 10 taon na pagkakapreso asin multang 1 million pesos sagod 5 million pesos anday magamit ka National ID sa pig-request na purpose o katuyuan sa paghagad ng ID. Nagapulan si Lacson sa Philippine Statistics Office. Narikasan ang pagkaparuwas ka National ID ulit na kadakol mangraran na Pinoy ang naghahalat kan sa indang ID. Dayuyon si dating Senador Antonio Trillanes IV sa sinabi kang kapwa niya dating Senador na si Laila de Lima na realidad kan politika sa Pilipinas ang pagiribay kang Senate leadership hulita dahil man napagserbihan ning bastante kang pinatalsik na Senate President ang Malacanang. Sinabi ni Trillanes na ang pagbabago sa Senate leadership ang dapit sa personal na relasyon sa pagkultanan kan pigadauman na maiging presidente kan Senado asin ka mga senador asin ang kakayahan niyang kumbinsiron ang trusting senador na magperma sa Change of Leadership Resolution. Tinawan halimbawa niya ang pagbali ni De Lima kan 2016 kay balan ng iba pang Liberal Party Senators sa majority para suportaran ang Malacanang affiliated na si Coco Pimentel kan 2018 man. Kan ibasura ang sayang amnestiya, nagtindog para sa saya ang gabos na senador. O 24 senador, kalyado man di dating Presidente Rodrigo Duterte o dae. Asinday tinugutan, arestaron siya kang Philippine National Police na namayong warrant. Sa ibong kampagpalag kan mga senador ki Duterte, dahil man pigribayan ang liderato kadto sa Senado na si dating Senate President Tito Soto. Yan sumot ang tunay na pagpapahiling ng kusog kan Senado bilang sarong demokratikong institusyon. Istado man sumot niya bilang independent-minded ang nagribay kay dating Senate President Miguel Zubiri asin bagong Senate President na si Chis Escudero. Tres minutos na lang ang test mag-alas 6 ng pag-aga, pig-umaw kan Philippine Trade and General Workers Organization. Sinda Doli Secretary Bimbinido Laguesma, padilaman si DOJ Secretary Crispin Rimulya, uliman sa panindugan hindang laban sa probisyong kan Magna Carta for Seafarers Bill. Ini para sa sarong legal na opinyon na pinaluwas kan Doli, asim pig-uyuran kan DOJ laban sa pagkapataw ng execution ban sa mga award kan disability claims bago makuha kan mga seafarers ang award na sa indang ginana gikan sa final na desisyon ka National Labor Relations Commissions asing kang voluntary arbitrator sa ilalim ka National Conciliation and Mediation Board. Ang PTGW, presenting pinakarakulang Labor Federation, pagabot sa individual membership na may lampas sang gatos na labor union sa marabebang industriya. Pasado sa record kang Bureau of Labor Relations, kasabay sindakang Trade Union Congress of the Philippines. Lasaro sa pinakagurangan ng labor organization sa nasyon na tigmukna pa kan 1953. Katuyang kang propostong Magna Carta for Seafarers, masiguro ang proteksyon asing kapakanan ka mga Pinoy seafarers sa paagiban kang
pisto sa saindang diretso sa mga mekanismo para sa pagpapautob kan Maritime Labor Convention of 2006. Nagpasalamat man ang grupo kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ulit na niya pinirmahan ang inot na bersyong kan Magna Carta for Seafarers. Ang ban provision na ini tunay na violative kang Equal Protection Clause, anti-labor as in anti-OFW na ladong mapasakit sa pag-ako kang award na ginana kang seafarers. Sa iba pa detalles ka mga bareta niya tungo niyan, iniimbestigahan ngunyan ang siyam na opisyal asintawan kan Special Action Force kang Philippine National Police katakod sa Nabulgar. Nabay duwa sindang komando na nagsiserbi bilang security escort kan sarong dayuhan na opisyal kan sarong kumpanya kang Philippine Offshore Gaming Operator. Inot inirestar sinda Corporal George Rojo, mabuti asin Patrolman Roger Valdez pareho nakadestino sa Mindanao uli sa insidenteng suruntukan sa Ayala Alabang Village sa Muntinlupa City. Kasunod gani, na booking man ang saindang racket sa dayuhan siriman dapat naka-duty sinda sa Mindanao. Sabi ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil, ang pagtataw ng security trabaho kang Police Security and Protection Group kan PNP. Katakod sa ginigibong investigasyon, pigpaliwanag ni Marbil na gusto rin na maaraman ang posibleng kakutsaba sa unit kan duwang pulis. Ninulit na protocol sa PNP ang daily accounting ka mga tauhan sa luwas kang units. Ang SAP konsideradong elite unit kang Philippine National Police. Ay kadakol pa mga pulis na sikretong nakadestino sa mga politiko, sa mga negosyante, mga private individual na tinatahuban ka sa ilang mga pamayo, sa ilang mga opisyal. Sa iba pa detalles ka mga baretan dyan tungon yan, sinabi ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na papabayaan niya muna sa prisuhan kan Senado si dating Philippine Drug Enforcement Agency Intelligence Agent Jonathan Morales. Kasugba, inot ka rin na site ng contempt ni Estrada si Morales uli sa palagos na pagputik sa pagdagong kang Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Kasunod ka rin hinagan man Estrada na makulong sa Senate Detention Facility si Morales. Sigun pang Estrada, pwedeng magbaguan sa iyong isip kung kakaulayon siya ni Morales asin sasabiyo na ang sa motibo sa sayang mga pahayag. Mientras tanto, sinabi man ni Senador Ronald Bato de la Rosa na pwedeng mapatawad niya si dating Napolcom Agent Eric Santiago matapos man niya ining masight ng contempt. Dinuli man sa paggibo ng mga istorya sa pagdangog dapit sa PDEA leaks. Nagapilar si Philippine Coast Guard Commandant Rear Admiral Ronnie Hilgaban sa House of Representatives. Tapos tulos ang investigasyon dapit sa sinasabing gentleman's agreement sa pagultaran nila dating Presidente Rodrigo Duterte asin Chinese President Xi Jinping katakod sa isyu kang West Philippine Sea. Sa pagdangog kang House Committee on National Defense and Security kay bara ng Special Committee on West Philippine Sea, paliwanag ni Admiral Gaban kung papadabaon pa ang investigasyon ng Kamara, posibleng ini magdaraning pagkakabaranga sa mga namanuang Pilipino asin magatod ding kariribungan sa mga nakadeploy na natauhan sa ground. Sa Ibundarado, nag-angal man ang nagkaperang kongresista sa day pagkatindir ka mga dating opisyal kan Duterte administration sa gilibong pagdangog kasuma. Sabi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, dapat maimbitaran man sa pagdangog si dating Presidente Rodrigo Duterte. Ini ang Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang, 6:03, alas 6:03 din pagkaaga na. At yan, mabalik kita sa mga bareta sa Kakampi Network News. Sa ikadawang parte ka mga bareta, antabiyanan po ang mga baretang ihatod ka mga kakamping radyo erot sa Rinconada. Sabay kan DWEB-FM Kamsur. Mga baretang sunod maghali sa KM Kakampilya sa partido. Asin man mga baretang tilipon kan BBS-FM Sandaga City. At yan sa pagbabalik ka mga bareta sa Kakampi Network News ngunyang pong Biyerkules, Mayo 22, taon 2024. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kamping Radyo. Ngayon mga bareta halos rin kunada sa paikan DWEB-FM Kamsur. Kaya naman si Benny Sadit sa Nadesena. Benny!
DWEBFM Radyo Rinconada Kampibo Network News. Pabalos yun sa detalyos kan mga barata. Halidig sa DWB Kamsuran. Radyong kaibigan mo na kakampi mo pa. Labi-labing pinasalamatan na ni Mayor Lacoste ang gabos na nagkooperar, nakipagtabangan na sa opisyal na wagpon kan pintakasikan banwaan kan nakalis na Lunes sa paginin na civic parade as in street dance competition na rinoso nindakol na mga paradalan na. Sa sayang naging mensahe, sinabi ni Mayor Lacoste na sa kadakol-dakol mga aktibidades na nakalinyada sa kapistahan kan sa banwaan, hinagani ang sasendan mga konstituentes ang padagos sa suporta sa administrasyon na ni Vice Mayor Jeffred Balagot. Tinawang doon kani nansiring na suporta sa rong testimonya na nagpapahiling sa enterong kinaban na ang banwaan na buhi sa rong asensadong banwaan na. Sigun kay Lacoste, ang gabos na ginigibukan sa administrasyon para sa ikakarahay kan sa mga konstituentes. Sinabi pa kani na mayong ibang magtatanabangan kundi sinda sa naman na mga taga-banwaan na buhi. Kadakal ng mga activities nagigibuhon tapunguan o puli maging piayat ko ang napadagos na kooperasyon asin partisipasyon niya lambang isad. So piayat ko ang napadagos ninyong suporta sa administrasyon Lacoste Balagot asin pagiriba. Pagani mas lalong ipakita ta na mas lalong ni asenso, mas lalong makita ta, ipakita ta sa atin na kinaban na nabuhi usad ng asinsadong banwaan. Parte kan mga naging pahayag ni Mayor Ariel Lacoste, mientras tanto, ngunyan na aldaw, Mayo 22, 2024, iumanan ikatalong aldaw kan selebrasyon na kan pintaka sa kan banwaan na kung sayin atyan alas 8 ng paggagayunan opisyal na groundbreaking kan nakabuhi residences sa idinunar na lote sa Barangay Santa Justina. Asin atyan man alas 7 ng magamagi, iumanan misbuhi 2024. DWEBFM Radyo Rinconada Kampibo Network News. Sa iba pang detalye sa mga bareta sa lado lokal, nag-execute na nin affidavit si Rosana Odabar Ariño para patunayan na siya nagamit sa naman para paluwason na siya may sa dedika nabot sa 16 hektare ng daga na nailaog sa sarang DW Usufruct o usufructory contract sa lokal na gobyerno kan Ciudad de Niriga kan panahon kan magtugang na dating alkalde Madel asin Ganggang Alfilor. Ini ang pinagkonfirmar ni Vice Mayor Edsel Serrano de Mewats sa DWEB Kamsur Kasudma. Magigurumduman na sa ginigibong legislative inquiry kan sanggunang palunsod kan Ciudad de Niriga katakod kan 38 milyones pesos na fertilizer fund scam. Nagluwasan issues na sabi ng daga matapos na nigamiton bilang demo farm kan City Agriculturist Office kung sain dagol pan mga edifisyo ang naipatugdok sa loob kanina ang ginamit na fundo iyon kwarta kan syudad. Si Ariño, iyo kaya ang nakapirma sa dokumento kontrata para sa deed of usufruct na sinasabing kag sa dirikan mahiwaso na kadagana sa akop kan mga barangay kan San Isidro asin San Agustin sa syudad din Iriga. Alagad sa ginibong investigasyon kan City Legal Office na diskubre na ang tunay na kag sa dirikang daga sa arong nagngangarang Paulino Irobe, ama ni defuntong Dr. Alma Irobe, ina ninda Madel asin Ganggang Alfilor. Kan Lunes, nag-aparecer sa Ariño sa City Hall asin nakipagampangan kay Vice Mayor Dimaywat asin City Administrator Atty. Mahal Caramon Waferina para makapagtabangan sa ginagibong legislative inquiry asin malinigan sa iyang pangaran sa siring na kontrobersiya. DWEBFM Radyo Rinconada Kampibo Network News. Yan ang mga bareta halidig sa DWEB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny Decena. Good morning. Thank you very much mga bareta dyan sa Rinconada Kampi Network News. 14 makalampas ang alas 6 ng pagkaka. Susunod niya itong mga bareta duman sa partido. Sabay kan KM Kakampi Partido. Kay Baron duman si Rene Orellosa. Partido. KM Partido Kakampibo Network News. Mabalos sa kakamping Juno yung mga barata gikandigdi sa KM Kakampi Partido. Nakatalaan na gibo na siya na pagkamanggi and search for Misa Malasugi Festival 2024 na kung sain mga hobe na sin mga gayo na kababayan ang mag-aaragawan na makawikaw ang korona para sa Misa Malasugi Festival 2024. Susog kay Vice Alcalde Biyong Panuelo sa sayang official Facebook page. Ang search for Misa Malasugi Festival 2024. Mapo na 7:30 ni napagkamanggi at Chances Smithville Compound, Zona 4, Barangay Sabang, San Jose, Camarines Sur. Na kung saan ang may special na bisita yun ang bagong amigo kan partido, ang sikat na aktor na si Marco Gumabaw, na napapabareta na madalagan bilang kongresista ka na
4 distrito ka na Camarines Sur. Ang nasambit na aktibidad parte sa kang karakol-dakol ng mga programa o mga aktibidades na nagsikad ka na sud maasin matapos aldaw nin Sabado, Mayo 25 ngunya na taon. Mientras tanto inot naman ang pinagapayag ni puno nga barangay Imoy Panuelos kan barangay Samang San Jose, Camarines Sur na ang taunan na Malasugi Festival ang suportado kang gobyerno provincial kan Camarines Sur sa pamamayo ni Gobernador Luigi Villaferde. KM Partido, kakampi mo, Network News. Sa iba pa na barata tulong nga barangay sa Banuanin na San Jose, Camarines Sur, pigkondisiran diwat ni na medical mission. Pinagkondisiran ni na medical mission sa paika na cooperative medical services sa Backpackers on the Go, Kansudma. Detalles kan barata, Nilo Oriana. Tulunan naman ng mga barangay sa Banuanin, San Jose, Camarines Sur ang pinagalibot kan ka-Fuerte Medical Team kan Kapitolyo Provincial, particularmente sa pagi kan Backpackers on the Go. Iyan tanganin na magkondusir ng medical mission sa mga barangay kasugma sa tulong mga barangay na ini, yung barangay Kansulidad kung sa insigun tipunong barangay Rocky Lupo prior dad sa sinabitang medical mission, iyon mga senior citizens, PWD sa sinman mga bados na nanay, alagad sigun sa sinabitang punong barangay, bako sa naman ang sa iyo mga kabarangay, ang nakapag-avail ka ni imbis pati naman ang hali sa iba asin pagtaraid ng mga barangay ang nakapag-approve sa man kan sinabit ng libreng serbisyo medikal kang gobyerno provinsyal sa entrevista kang kakampi mo sa sinabit ng punong barangay ipigpahayag kay ni nadagpang na naman na sa iyang mga kabarangay urog na ang mga tiyos at kapos ng mga konsistente sa ang nakapag-approve sa kan sinabit ng libreng programa kung sa indakulang tabang ini hulita libre ba ko sana ang pagpapacheck up kundi pati naman na mga bulong asin man vitamina ginatos na naman na mga nag-approve ng libreng medical mission ang nakapag pa-check up pagkasugma sa barangay hul mismo kan sinambit ng barangay. Mientras tanto huliman dyan iliwat na pigpasalamatan ni punong barangay Rocky Lupo sindag Governor Luigi asin man Congressman El Revilla Parte huliman kan paragos na pagdarakan siring na mga programa sa sayang barangay na halos balik-balik sa sinabit ng aktibidad sa sayang barangay asin na ngunya na taon na halos mga anom sa kulpito ng beses na nagkondusir kan sinabit ng libreng medical mission. Dagdag na barata sa lado lokal para sa Kakampi Network News, ako man si Nilo Oriana, Marinaga. KM Partido, kakampi mo, Network News. Barong nga lalaki arestado ni Nuli sa paglapas sa Presidential Decree 1602 kaya man illegal cockfighting laws sa Banuan Kadlagunoy, Camarines Sur. Dads Prado sa detalyas kan barata. Arestado ang sarong lalaki sa ginibong nga operasyon kan mga personalis kan Lagunoy Municipal Police Station na kontra sa legal na tupada sa panginat ni Police Major Alexis Baunsawa, Chief of Police. Kada kalis na Mayo 20 taon na presente, banagalas 11 din agad sa barangay Dahat, Lagunoy, Camarines Sur. Naarestar sa sinambit ng operasyon ang sarong 50 anyos na lalaki, may agom para umaasin na residente kan barangay Himagtukon, Lagunoy, Camarines Sur. Nakonbiskar sa insidente ang duwang pambulang manok, asin na kwarta na kantidad 400 pesos. Ang arestadong lalaki tulos man na pinag-aasa nga tanin kasong paglapas sa Presidential Decree 1602 kan Lagunoy Municipal Police Station sa Parkan Inquest Proceeding. Asin ang sayang kasong may criminal case number 3105 asin piyansang kantidad 30,000 pesos para sa sayang temporaryong libertad. Sangunyan, nakakulungan akusados sa custodial facility kan Lagunoy Municipal Police Station mandang dai pa na ibaba ang commitment order hali sa korte. Dagdag na barita sa lado lokal para sa Kakampi Network News, Dad sa Prado, kakampi mo. KM Partido, kakampi mo, Network News. Sa ultimo niyanto na barata bantay sarado kunyan ang Banuanin sa ngay Camarines Sur sa paikan mga personalis ka na Municipal Agriculturist Office ka lokal na gobyerno kana sinambit ng panuan para siguro na dahil maapektaran ka naglalagop na helang saurig na African Swine Fever o ESF. Sa entrevista ka na programa nga Doble Berada Kasudma ki Madam Birna Sinaon, Municipal Agriculturist kan sa ngay Camarines Sur. Sinabi kanina nagabugtak na sindanin mga checkpoints sa barangay Patitinan, mabkasin ibapan mga entrance asin exit points kan Banuan matapos na magpositibo sa sinambit na nilang saurig. Ang
nagkapiran mga lugar sa Banuan kan TV Albay nakataid na Banuan kan sangay Camarines Sur. Susugpaki sinaunigot na pinagpapangalad ang pagbiyay kan urig palaog sa sendang Banuan gikan sa rinman na lugar, partikularmente ang gikan sa Banuan kan TV Albay na nakapalaman man sa direktiba na pinagpaluwas ka lokal na ekutibo kan sangay Camarines Sur. KM Partido Kakambimo Network News. Yan tabi kakamping June ang katripunan kan mga barata. Gikanigdi sa KM Kakampi Partido ang nasidong para barata. Rene Orellosa, Babalos, good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network. Thank you, Partido, sa mga bareta. Alas 6:21 na. Uyira mga baretang tinipon man kan BBS FM Naga City. Kaya malang naman si Junel Cuba. Junel. BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat tabi kakambigyon na uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Sarong lalaki ang bigla na sanang piga para suntok kanda ibistado nga persona dyan sa parte mismo kanda Barangay Concepcion na Pequeña digdi sa laog kan na Siyudad Canaga. Sigun na sa pahig kan na biktima mantang siya ana nag-ihihit. Subuot sa lumang edipisyo kan Ago Foundation College sa Barangay kan Concepcion Grande digdi sa laog kan Siyudad Canaga kan bigla na sanang may suminuntok sa iya asinda napatumba siya. Pig suntok pasabot siya kani mantang nakahigda na siya asin na pirit na pinag-aagaw sa iya. Andara kaning baga asin na nakipagagawan man ana nasambit ng biktima. Nagkaigwan ng pag-aargawan na subuot ana biktima asin na suspect. Digdi ana suspect buminunot pa danin na patarom ugunting sa tagiliran kani asin mantang nagabubunot ana suspect duminulag ang biktima asin na nagdalagan sa gudang sa balyong tinampo. Ini tanganing makadulag asin na mahiling siya kan mga tao na nasa peligro ana sa iyang buhay. Naglamag pasabot ang suspetsado sa iyan na daradara pa ang gunting na abutan pa kani anda pig o ana nasambit ng persona asin na pig suntok liwat sa panga resulta kan paglutab kaninin dugo. Nakadulag ang nasambit ng suspect mantang ini nakalunad sa sarong jeep. Dawa na nga ni nakalunad na ini sa jeep. Naglalapag pasabot ang nasambit ng suspetsado. Nagkaigwaning fracture sa lower mandible. Ang biktima asin na kinakaipuan operahan na asin laganan na nin titanium nin huli manta digdi daiman na masara kan na biktima o masarakan biktima an sa iyang nguso ninulita ini suminakat an sa iyang ipon sa mga suntok na pinagabutasan kanasambit ng suspect tulos-tulos na nagpaabot sa autoridad ana nasambit ng biktima. Anda grupo kan Philippine National Police day pa man nadadakop ang suspect alagad sigun sa Naga City Police Station na nabisto na ang suspect na iyo anak naggibo sa nasambit ng insidente asin na pipreparar na ang mga dokumento para manda masampaan ng magkakadigong kaso. Ang mga taga-naga nag-aapot ngunyan kung libre pa o salbado pa ang mga sibilyan digdi sa laog ka na Siyudad Canaga ninulita nangyari ang insidente ni na panununtok bandang alas 10:30 nin pagkaaga kan sudma. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga barata sa lado lokal sa Kudngunyan, mayo pa ning pinapaluwas na kamugtakan kana investigasyon kan konseyo sa mga aligasyon na pinag-aatubang ngunyan kan lokal na gobyerno kan syudad. Igwa man daw ning Beto ana konseyo manungod sa pagsabing investigasyon padagos ang paglikay kan mga opisyalis sa mga entrevista kan media orog na kan BBS manungod sa nasambit ng investigasyon kan konseyo orog na anda vice alkalde kan Siyudad Canaga na si Nini Di Asis na padagos
ang pagdulag sa mga miyembros kan media para man malikayan ang mga hakot manugod man sa sinambit ng investigasyon. Ang iba man ng mga opisyalis dai man nakakataon ng kasimbagan kung ano man ang kamugtakan kan sinambit ng investigasyon asin kun arenda o kun no arenda mapuon ini nagluwas lugod na mauot sa naman na pahaluyon kan na konseyo kan na syudad Kanaga ang investigasyon sa gud ng digdi malingawan na sanakan mga namamanawaan sa laog kan syudad Kanaga ang issue mapadapit sa korupsyon asin man paghagad ninlagay sa parte mismo kan STL asin man witing sering man pag-award kan mga bidding sa mga paborableng kontratista kan City Hall. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, PNP Camarines Sur lagduan ang preparasyon para masiguro ang kaayusan asin katrangkiluhan sa mabisita sa Kaugma Festival 2024 sa report ni Buyet Paderes. Lagduan ang preparasyon kan PNP Camarines Sur sa pagsigurong o sa pagsiguro kan kaayusan asin kan katrangkiluhan kan pag-arabutan kan mga bisita sa paabuton na Kaugma Festival 2024. Sigun kay Police Major Vic Abalaing, ang tagapagtaram kan Camarines Sur Police Provincial Office haros plansado na ang seguridad sa laog asin luwas kan Kapitolyo, pati na ang mga tinampo, igwang iluluwas na traffic rerouting asin kaiban PNP sa magbabantay sa marina bulos kan trapiko. Ang Kaugma Festival, iwan sarong simanang makulor naman iba-ibang aktibidad na pinag-aapod na Hatis Festival. Sa Huwebes, Mayo 23, 2024, ang opening night asin barubangging performances sagkod sa Mayo 27 na yung Foundation Day kan probinsya. Kaiba sa halaton ang mga celebrity, mga paratugtog, asin mga performers arog nila James Reid, Eli Buendia, Six Cycle Mind, Juan Carlos, Rico Blanco, Cup of Joe, Apo Hiking Society, Adi, asin dakul pang iba. Para sa BBS News, Buyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Inflation rate sa laog kan Camarines Sur kan bulan kan Abril naghuro sa 3.5% sabi kan PSA sa report ni Daryl Banyas. Naging pag-atubang sa mga miyembros kan Media ni Raul Aspe Jr. o IC kan PSA digdi sa Camarines Sur, sinabi kainin na nagluya ang headline inflation digdi sa Camarines Sur sa 3.5% inflation rate ka nagtalikod na bulan na Abril, mas hababa ini kung ikukumpara kan bulan na Marso. Katakod ka ini ang average inflation po Enero hasta Abril kan presenting taon nag-abot sa 3.6%. Sigon pa kay Aspe, ang nag-ambag sa paghuros ka na record na headline inflation o ang pagrikas sa paglangkaw sa presyo kan mga barakalon asin serbisyo digdi sa probinsya, iyo ang pagluyaman kan paglangkaw sa presyohan kan food and non-alcoholic beverages na nakapag-record nin 7.8 inflation. Igwang shared percentage na pagbaba sa pangkagabsa na inflation na nag-abot sa 53.9%. Apwera pa digdi, nagluyaman ang level kan alcoholic beverages asin tobacco, siring man ang information and communication na igwang hiras na pagbaba kan inflation sa probinsya. Sa presente nagapadago sigon kay Aspe, ang pagmonitor kan na Philippine Statistics Authority sa nairerehistrong inflation rate sa probinsya, tangarig na magkaigwa nin magkakanigong kaaraman ang publiko dapit sa bagay na ini. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa ibabang detalyes kan mga barata, DOH pagahandaan na ang mga hilang sa pag-abot kan panahon nin tag-uran. Sa detalyes, Boss O Kaisminda. Pinaghahanda na kan Department of Health ang napabuto na tig-uran na partikular na ang mga kahihilangan na posibleng mag-atake sa mga namamanwaan na concern ang Department of Health amay sa mga pinag-adalan ang mga hilang sa panahon ng tig-uran. Si Dr. Isaiah Mansell ang disease inspection na disease kan Department of Health ang nagpahayag nin kahandaan.
pinaka-targeted natin ngayon? Well, oo. So, syempre kasi kapag nagbabago yung ating panahon, kasabay na dyan yung mga sakit na rin na maaring lumabas pagdating sa tag-ulan. So, syempre, though hindi ito directly under my unit, pero ang mga focus namin dyan is ma-prevent yung mga waterborne diseases po natin. So, marami kasi tayong mga waterborne diseases. Ito yung mga sakit na nakukuha natin sa pag-inom, for example, ng mga kontaminadong tubig, hindi malinis na tubig, paglalakad sa hindi mga malilinis na tubig, etc. So, ang concern natin dyan, kasabay na yung mga nagtatae, naglaalagnat, nagsusuka, kasi yun yung mga symptoms kadalasan kapag mga ganyan. Pero syempre, hindi naman kasi kapag nagbabago rin yung mga panahon, maaring magbago rin yung mga mood ng mga tao. So kasabay na rin sa mga tinututukan po namin is yung pagtungkol naman sa ating mga mental health. So yun, kasabay na yun sa aming tutok, sa aming unit, lalo na kapag panahonan ng tag-ulan, tag-bagyo, tinututukan na rin namin yung mga trainings po kung paano magpo-provide ng mga mental and psychological health support po, lalo na doon sa bagyuhin pa man din tayo dito sa Pilipinas. So yan, tinututukan namin yan. Paano i-manage yung mga disaster, nagkaroon ng disaster, nagkaroon ng bagyo. We nire-ready na rin po namin yung mga gamot para dyan. We are also concentrating doon sa mga anti-hypertensive, anti-diabetic, kasi lalo na kapag ganyan na yung mga panahon, yung iba nagkakaroon din ng difficulties. Partiyan ka na naging pahayag ni Dr. Mancilia sa pakikipagampangan sa mga taga-media ang kasugma. Para sa Kakampi Network News, Escarismenda, Basta Bareta, sigurado. PBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, anda pagdagsa kan mga maparesto sa Kumili kapig lalauman ngunyan na panahon kan bakasyon. Preparado na ngunyan anda Commission on Election sa Comelec digdi sa laog kan siyudad Canaga sa posibleng pagdagsa kan mga maparesto ngunyan na bakasyon da puon kan bulan kan Pebrero nakapagparehistro na nilampas sa 7,000 na mga botante sa nakapagparehistro sa parte mismo kan opisina kan na Comelec. Pinagpahayag ni Atty. Mike Julia na talaga nga pag minaabot ang bakasyon na Roso and kadakol-dakol na mga nagpaparesto sa parte mismo kan opisina kan Commission de Eleksyon kan bulan kaya ninda Marso sa kabulan kan Abril nagadikit subot si mga nagpaparesto sa parte mismo kan opisina kan Commission de Eleksyon o Comelec. Tilawan doon ka na sambit na nga opisyal na posibleng nga magdakul ang maparesto sa oring parte kan na quarter kan na taon na presente, partikular na ang bulan kan na September asin man na Oktobre. Kung sa ina iyan o ang bulan kan na Agosto asin man bulan kan September. Kung sa in ipinako sa September 30 ang pinakauring aldaw kan na rehistrasyon da basado pa man yan sa payag kan opisyal. Tirawan doon pa man ni Julia na Mayo pa man nin ipinapaabot sa saindaan opisina sentral kan Commission de Eleksyon o Comelec kung magkakaigwa sa buot kan extension kada registration kan mga bagong botantes digdi sa laog kan na syudad kan na Naga. Sa iba pa niya itong detalyes kan mabarata sa lado lokal, sarong persona ang dakop sa panaghibong drug by bus operation kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP duman sa Banwan kan Pili Camarines Sur. Anda nasambit na nga sospetsado pinagabisto sa pangaran na Ariel, 58 anyos mayagum. Asin ini nabakalan kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP kan Banwan kan Pili nin sarong transparent plastic sachet nina shabu sa kantidad na 500 pesos. Pag-rekisa kan mga miyembros kan na PNP sa lawas kan biktima, nakakuapan ninda 5 pang pidasong plastic sachet na may laog nina shabu. Anasambit na nga suspect kabali sa street level individual kanda Banwaan kan Pili Camarines Sur sa ipinagpapangalad na droga. Anda pinaka-highlight sa Sagabus sa nangyaring drug by bus operation ninuli takan na ramalan na kan mga autoridad anasambit na nga suspetsado ini napaudo sa saiyang pantalon na nagdurulagan ang mga witness asin man ang ibang pulis na nagdako pa sa suspetsado. Yan tabi kakamping June ang mga barata. Gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi mo Network News, Jonal Cuba, Basta Barata, sigurado. PBS
is Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, BBS-FM, sa saydong mga bareta. Alas 6:35 at siya, babalik kami para sa mga ultimong bareta. Bigyan sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Bileferte naman sa Kongreso para sa pagkumpleto kan tulong taon na termino ka mga ilidong opisyal kang barangay asin Sanggunang Kabataan. Ang resolution number 370 series of 2024 mismong pigpadrinuan ni Board Member Christopher Tupi Jacinto, Presidente ng Liga ng mga Barangay sa Kamsur, yan tangaling suportaran ang House Bill 10344 na may titulong Complying with 3 terms of incumbent barangay officials as mandated by 1987 Constitution and Local Government Code of 1991 asin nagataraan kan sulod na barangay asin SK election sa December 2026 imbes December 2025. Sina Congressman Elry Bileferte katawang sina Congressman Mix Bileferte kang Rinconada asin Bicol Saro Congressman Brian Raymond Yamsuan narindugan na bitin ang 2 taon na termino ka mga ilhidong barangay asin SK officials asin kay puwan masunod ang nakapalaban sa konstitusyon patiraman sa Local Government Code. Katakot ganipin sa ramatan man ni Jacinto ang liderato ni Vice Governor Sal Fortuno kan Sanggunang Panlubigan sa marikas na paglusot kan sa iyang resolusyon. Inot na nagpahayag ng pasalamat si Jacinto asin ang bilog na liga ka mga kapitan sa Camarines Sur kay Congressman Elray sa pagpadrino kan sinambit ng propostong lay duman sa Kongreso na makumpleto ng tulong taon kan sa indang termino. Sa iba pang detalles ka mga baratan niya tungkol yan, nagsunod naman si Bicol Saro Congressman Brian Raymond Yamsuan ng propostong lay na may katuyan na magkaiguan ng regular na konsultasyon sa pagkutaran kang Homeowners Association pati naman kan local government units. Sigun kay Yamsuan, ini para masiguro na maipapaabot ka mga Homeowners Association ansay na mga inagrangay plano susyon sa salang LGU asin para mapagayon ang paghatod ng serbisyo kang gobyerno sa mga namanwan. Nakapalaban sa sayang propostong lay na House Bill 10386 dapat 2 beses kada taon ang baging pagtitripon kan mga Homeowners Association asin kan lokal na gobyerno nakakasakop digdi. Isirangat ang sinambit ng propostong lay ni Yamsuan na sarong dating Assistant Secretary kan Department of Interior Local Government matapos makipagbiting sa Marbaybang Homeowners Association kung saan na halo niya nang naresibi ang mga inagrangay kan mga ini. Ang propostong biannual o 2 beses na kada taon na pagtitripon ka mga LGU asin ka mga Homeowners Association iyo man ang pag-amyendar sa Section 18 kang Republic Act 9904 o ang Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association. Sabi ni Yamsuan, ang pagkakaigwa ng regular na konsultasyon sa pagkutan ka mga lokal na gobyerno asin kang asosasyon ka mga homeowners bakulang para sa kapakanan ka mga homeowner, iyan para man maging katabang ka mga lokal na gobyerno ang may 24,700 na Homeowners Association sa Pilipinas sa pag-implementar ng mga programa asing kasuguan kang gobyerno orog na kung panahon ng krisis. Kang kasagsagang kang COVID-19 pandemic, naging epektibong katabang kang gobyerno ang mga Homeowners Association para maihatod ang o maimplementar ang mga community quarantine as in health protocols. Siriman ang paghatod ng informasyon dapit sa mga lakdang para maiwasan ang pagkuriat kan virus, sabi kang kongresista kan Bicol Saro Party List. Sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol dyan sa lado lokal, posibleng iparwas naman ngunyan aldaw kan Incident Management Team kan PDRRMC Kamsur. Katabang ang Philippine National Police sa Camarines Sur, ang Traffic Advisory mapalapit man sa mangyaring rerouting katakod sa pagbubukas kang Kaugma Festival sa agang Mayo 23. Matanda pigilauman ang pagruso ka mga delegasyon hari sa Maribang Banwaan kang probinsya kan Camarines Sur sa pagbubukas kan Kaugma Festival 2024 dyan sa Capitol Complex sa Banwaan kan Pili, Camarines Sur. Inot naman na siniguro kan Philippine National Police ang seguridad sa pagiban kang pag-deploy ng dagmang na mga pulis sa mga tinampo sa luwas asin laog kang Capitol Complex
maging mayor na binyo kam barabangging aktibidad kabali mga konserto natatampukan ka mga sikat na personalidad as mga banda para sa Kaugma Festival 2024. Sa Mayo 27, yung Foundation Anniversary kang Kamsur kung saan deklarado ang interong probinsya kabali ang Naga City as in Iriga City bilang special pagaman non-working holiday. Balita sa ruwas kang Pilipinas ngunyan, kabali ang 5 Pilipinong pasayro kang Singapore Airlines na nakamati ni matinding turbulence kaya nag-emergency landing sinda sa Bangkok, Thailand. Gikan London, ang eroplano asin pasiring Singapore kan mangyari ang nasabit ang insidente. Uli sa pangyari, nagadan ang sarong 73 anyos na Briton, ang Singapore Airline Flight SQ321. Asin sarong Boeing 777-300ER, iguang kabilugan 211 pasayro, asin 18 crew. Gikan Heathrow Airport, pasiring sa Changi Airport. Kinabibilangan ini kan 56 na Australian, 47 gikan sa United Kingdom, 41 gikan sa Singapore, 23 sa New Zealand, 16 sa Malaysia, 5 sa Pilipinas, 4 gikan Ireland, 4 sa Amerika, 3 gikan India, 3 gikan Indonesia, Myanmar, Canada, asin Spain, asin pigsararo gikan sa Germany, Iceland, Israel, asin man South Korea. Sa inisang investigasyon, pwedeng tinamaan ng kikilat ang eroplano sa partikan Myanmar basado sa flight radar. Dinara sa ospital ang 71 anyos na pasahero kung saan 7 sayda ang nagsapo ning kritikal na pagkairido. Kabali si mga nagkabarianin takyag. Sa baretang sports mga tugang, ang pagrani sa Series Swift. Ang katuyuan kan San Miguel, bentras sa maaragawan sa 2-1 liderato. Ang Barangay Ginebra sin Meralco sa Season 48 PBA Philippine Cup Semi-Final Round. Sa sabaton kampirmen ang Rain or Shine Elasto Painters at yan alas 4:30 ng pagkapon kasunod kang bakbakan kan Jing Kings asin Balls alas 7:30 ng pagkabanggi sa kanya-kanyang best of 7 semifinals duel sa Dasmariñas Arena sa Cavite. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Pagatugang yan po mga baretang sinunaan tabayanan. Mga baretang amay pun pangarasing ko ng pag-aaga. Ini po ang Kakampi Network News. Sarabay nadagog sa mga kakamping radyo. Live kita sa 99.9 WEB-FM Kamsur sa Ringgonada, 99.3 sa KM Kakampi Partido, 91.9 sa BWS-FM sa Naga City. Asin sa tuloy mga FB Live sa pagi po ka mga accounts ka mga kakamping radyo. Sa pangarang kang bilog na puwersa kan news team, kan Kakampi Network News. Alis sa studio kang Kakampi Kamsur sa Naga City kay barang ko si Ken Palma sa Lado Teknikal. Ini po si Jun Bernas, mabalos kasi nung pagantabay sa kung sa masunod yatong pagatuning amin ng mga bareta. Ini ang Kakampi Network News. Network News. PBS. PBS.